Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, si Jesus ba? Bigyan pansin po natin ang katanungan na yan. Basahin po muna natin ang Hebreo 5:7. Ito po ang sabi. Noong nabubuhay siya sa lupa, nagsusumamo at nakikiusap si Kristo ng may paghiyaw at mga luha sa isa na may kakayahang magligtas sa kanya sa kamatayan at pinakinggan siya dahil sa kanyang makadiyos na takot. Kaya kanino po kaya nagsusumamo at nananalangin si Jesus? Siyempre sa kanyang Ama at sa kanyang Diyos. Sinabi nga ni Jesus sa Juan 20:17 na si Jehovah ang kanyang Ama at ang kanyang Diyos. At si Jehovah ang isa na may kakayahan na magligtas sa kanya sa kamatayan. At sinasabi ng naunang teksto na binasa na taglay daw po ni Jesus ang takot sa Diyos. Kaya takot din daw po si Jesus sa kanyang Ama o sa kanyang Diyos. Ang tanong, matatakot ba siya sa Diyos kung siya na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Kailangan pa bang manalangin ni Jesus sa iba pang persona at magmakaawa kung siya na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Pansinin na kasama sa pananalangin ni Jesus ang pagsusumamo upang mapagbigyan ng isang pabor. Kaya kung hihiling ka ng isang pabor mula sa isang individual, siguradong nagkulang ka ng bagay na hinihiling mo sa kanya. Kaya nagkukulang ba ang Diyos na makapangyarihan sa lahat kung kaya siya ay dapat pagbigyan ng pabor? Kaya kung si Jesus ang makapangyarihan sa lahat, nagkukulang pa ba siya ng kahit ano paman kung kaya humihiling, nananalangin siya sa isa na sinasabing makakapagligtas sa kanya mula sa kamatayan? Kaya yan po talaga ang ginawa ni Jesus ayon sa nabasang teksto. Nanalangin siya, nagsusumamo, nagmamakaawa upang iligtas siya mula sa kamatayan. Pero ang tanong, namamatay ba ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Kasi kung Diyos na makapangyarihan sa lahat si Jesus, bakit siya namatay? Pero ito po ang mababasa natin sa Habakuk 1:12. Ito po ang sabi, hindi ba ikaw ay mula sa walang hanggan, O Jehovah? O aking Diyos, aking banal na Diyos, hindi ka namamatay. Kaya yun po ang sabi ng Habakuk 1:12. Si Jehovah, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay hindi po namamatay. Pero si Jesus ay namamatay at hindi niya daw kayang iligtas ang sarili niya mula sa kamatayan kung kaya nagsusumamo siya kay Jehovah upang iligtas siya mula sa kamatayan. Nagsusumamo daw si Jesus at nakikiusap ng may paghiyaw at mga luha ang sabi ng Hebreo 5:7. Malinaw, hindi niya kayang iligtas ang sarili niya mula sa kamatayan dahil hindi po siya ang makapangyarihan sa lahat. O kaya nga siya namatay, pinatay. Kung kaya niya pala, edi sana hindi na lang siya namatay, nagsarili na lang siya. Pero namatay po siya dahil ipinahintulot ng kanyang Ama. Siyempre ipinahintulot po ni Jehovah na mamatay si Jesus dahil kamatayan lang ni Jesus ang makapagliligtas sa buong sangkatauhan. Dahil yun po ang naging kaayusan ni Jehovah sa haing pantubos. Pero ang tanong, sino ang bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan? Ayon sa Gawa 3:15, ang Diyos, si Jehovah po ang kanyang Ama ang bumuhay sa kanya mula sa kamatayan. Binuhay si Jesus ng Diyos dahil hindi po si Jesus ang Diyos. Sinabi ni Jesus sa Juan 14:28, ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin. Kaya malinaw, lamang po ang Ama. Hindi po si Jesus ang pinakamakapangyarihang Diyos. Kaya nakakababa po siya sa kanyang Ama. Sinabi ni Jesus sa Mateo 24:36 na may mga bagay na hindi niya rin alam at na si Jehovah lamang ang may alam. At may mga bagay nga na hindi alam si Jesus dahil hindi po si Jesus ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi ang kanyang Ama, ang isa na nakakaalam sa lahat. Sinabi rin ni Jesus sa Juan 1:18 na walang tao ang nakakita sa Diyos kailanman. Siguradong hindi po tinutukoy ni Jesus ang kanyang sarili bilang ang Diyos na hindi pa nakita kailanman ng tao dahil libo-libong tao po ang nakakita kay Jesus. Ayon sa Biblia, isang halimbawa po niyan, 1 Korinto 15:6. Sinasabi po ng Hebreo 10:12 na umupo si Jesus sa kanan ng Diyos pagkaakyat niya sa langit. At kung nakaupo pala si Jesus na katabi ng Diyos, tiyak na dalawa po sila ng kanyang Ama ang nakaupong magkatabi. Kaya hindi po si Jesus ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tumabi lang siya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Umupo siya sa kanyang kanan. Kaya hindi po maaring katabi ni Jesus ang kanyang sarili lamang. At kung si Jesus ang pinakamakapangyarihang Diyos, bakit kailangan niya magpasakop sa kanyang Ama ayon sa 1 Korinto 15:28? Kailangan bang magpasakop kahit kanino ang isang makapangyarihan sa lahat?
Bakit kailangang itakas ni Jose at ni Maria si Jesus mula sa kamay ni Herodes nang tangkain niya itong patayin kung si Jesus na pala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Hindi ba kayang sanggain ng Diyos na makapangyarihan sa lahat si Herodes? Bakit sinabi ni Jesus sa Mateo 4:10 na ang kanyang ama na nasa langit ang dapat sambahin kung siya na pala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang isa na dapat sambahin? Bakit sinabi ni Jesus sa babaeng Samaritana na siya ang isinugong Mesiyas kung siya rin pala ang Diyos na nagsugo sa Mesiyas? Kaya malinaw po, hindi po si Jesus ang Diyos na makapangyarihan sa lahat kundi si Jehovah. Mababasa sa Genesis 17:1, noong si Abram ay 99 na taong gulang, si Jehovah ay nagpakita kay Abram at nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat." Basahin natin ang Mateo 16:21. Ito po ang sabi, "Mula noon, ipinaliwanag na ni Jesus sa mga alagad niya na kailangan niyang magpunta sa Jerusalem at magdusa ng husto sa kamay ng matatandang lalaki at mga punong saserdote at mga eskriba at kailangan siyang patayin at sa ikatlong araw ay bubuhayin muli." Naisip po ba ninyo kung si Jesus nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, namamatay pala ang Diyos? Kaya kung namatay nga ng 3 araw ang Diyos, edi wala pong Diyos na namamahala sa buong universo sa loob ng 3 araw. Kaya malinaw na ang isa na namatay sa loob ng 3 araw na si Jesus ay hindi po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Namamatay po si Jesus at si Jehovah ay hindi, ayon kay Habakuk. Nang namatay po si Jesus, si Jehovah din po ang bumuhay sa kanya. Mababasa po natin sa Gawa 13:33, "Lubusan itong tinupad ng Diyos sa atin na mga anak nila nang buhayin niyang muli si Jesus gaya ng nakasulat sa 2 awit. Ikaw ang anak ko, ngayon ako ay naging iyong ama." Kaya binuhay daw po ng Diyos si Jesus dahil siya daw ang kanyang anak. At si Jehovah po ang isa na nasa langit, nang si Jesus naman ay nasa lupa. Gaya po ng pagkakabukod ng langit mula sa lupa, si Jesus din naman ay isang nakabukod na persona mula sa kanyang ama na si Jehovah. Dahil hindi po sila literal na iisa, mababasa po natin sa Mateo 6:9 na sinabi ni Jesus, "Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan mo." Kaya ayon nga kay Jesus, ang ama ay nasa langit nung panahong nandito siya sa lupa. Separate entity po sila. Kaya malibang ama daw ni Jesus si Jehovah, itinuro din po ni Jesus sa sangkatauhan. Ayon sa Mateo 4:10, ayon kay Jesus, si Jehovah na iyong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Kaya maliwanag, ayon kay Jesus, si Jehovah lamang at wala na pong iba ang dapat sambahin ayon sa nabanggit na teksto. Eksklusibo po na si Jehovah lamang ang dapat sambahin. At di po tayo magtataka kung bakit sinabi ni Jesus sa Juan 17:3 na si Jehovah lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. At kung nag-iisa lang naman pala ang tunay na Diyos ayon kay Jesus at hindi naman pala 3, wala rin namang Trinity dahil hindi rin naman mababasa kahit isang beses sa Biblia ang salitang Trinity. Kaya malinaw kung si Jesus pala ang tatanungin, sinabi niya na nag-iisa lang ang tunay na Diyos. Sa Juan 14:28, sinabi ni Jesus, "Ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin." Kung si Jesus pala ang tatanungin, sasabihin niya sa atin ang kanyang Ama ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Pero kung bakit nagkaroon ng kapangyarihan si Jesus, ang sabi niya naman mismo sa Mateo 28:18, binigyan lang siya ng kanyang ama ng kapangyarihan. Kung si Jehovah kaya ang tatanungin, ang Isaiah 45:18, ito po ang sabi ni Jehovah. Dahil ito ang sinabi ni Jehovah, ang may lalang ng langit at ang tunay na Diyos. Ako si Jehovah at wala nang iba pa. Kung si Jehovah pala ang magsasalita, siya lamang ang tanging tunay na Diyos at wala nang iba pa. Mababasa sa Genesis 17:1 na sinabi niya mismo, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat." Kaya ang lahat ng kapangyarihan sa buong universo ay nagmula mismo kay Jehovah. Samantalang si Jesus, ang sabi niya sa Mateo 28:18 na ang kanyang otoridad ay ibinigay lamang sa kanya. Walang pasimula ang Diyos, si Jehovah. Ang sabi ng awit 91 at 2, ang Diyos na si Jehovah ay mula sa panahong walang pasimula hanggang sa panahong walang wakas. Pero ang salita,
si Hesukristo ay may pasimula. Siya ang pasimula ng paglalang ng Diyos ayon sa Apokalipsis 3:14. At sa Kolosas 1:15 at 16, siya ang panganay sa lahat ng nilalang ng Diyos. Kaya si Jehovah ang lumalang kay Jesus at si Jehovah rin ang isa na nagbigay ng kapangyarihan sa kanya. Sa issue po ng Trinidad, walang ibang mapagkakatiwalaang source na makapagsasabi kung totoo nga ang Trinidad o hindi, maliban kay Jehovah at kay Jesus mismo. Pero sa mga tekstong nabasa, kapwa si Jesus at si Jehovah ang nagpatunay, walang Trinidad, nag-iisa lang ang tunay na Diyos. Pero ang tanong, bakit sinabi ni Jesus sa Juan 10:30 na ako at ang Ama ay iisa? Sa paanong paraan po sila naging iisa? Literal po ba na iisa si Jehovah at si Jesus ayon sa pagkakatukoy ni Jesus? Ang sagot, hindi po literal na iisa si Jehovah at si Jesus. Ayon kay Jesus na mababasa naman sa talatang 38, ito po ang kanyang sinabi. Pero kung ginagawa ko iyon, kahit na hindi kayo naniniwala sa akin, maniwala kayo sa mga gawa, para malaman ninyo at patuloy ninyong malaman na ang Ama ay kaisa ko at ako ay kaisa ng Ama. Malinaw po ayon kay Jesus din mismo na siya ay kaisa ng Ama at ang Ama na si Jehovah ay kaisa lang din naman niya. Para mas maunawaan po natin, pag-isipan po ang sinabi din ni Jesus mismo ayon sa Mateo 19:5. Ito po ang mababasa. Dahil dito ay iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at mamumuhay kasama ng kanyang asawang babae at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya yun po ang sabi. Ayon kay Jesus, pag pumisan ng lalaki sa kanyang mapapangasawa, siya at ang babae ay magiging iisa o iisang laman. Ang tanong, talaga bang literal na iisa ang lalaki at babae ayon kay Jesus? Ang sagot, hindi din naman. Hindi po makatuwirang isipin na gustong ipahiwatig ni Jesus na ang bagong mag-asawa, ang lalaki at babae, ay isa ng kambal tuko, sabihin pa. Ang bagong mag-asawa ay iisang pamilya na at may iisang layunin na sa buhay. Magkaanak man sila ng marami, iisa pa rin ang kanilang layunin at iisa rin ang kanilang saloobin. Sa ganon ding diwa, si Jehovah ay kaisa ni Jesus at si Jesus ay kaisa din naman ni Jehovah. Sinabi ni Jesus sa Juan 4:34, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban niya na nagsugo sa akin at tapusin ang gawain niya. Pag-isipan din po ang naging relasyon ni Jesus sa kanyang ama bago pa man din siya bumaba sa lupa. Basahin po natin ang Juan 1:18. Sinabi po ni Jesus, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang kaisa-isang anak na tulad Diyos at nasa tabi ng Ama ang nakapagpapaliwanag kung sino ang Ama. Kaya yon ang sabi ni Jesus mismo, nasa tabi daw siya ng kanyang Ama sa langit bago siya bumaba sa lupa. Kung si Jehovah ay siya din si Jesus, ang magiging tanong ngayon, sino kung gayon ang katabi niya? Masasabi mo bang may katabi ang isang persona kung nag-iisa lang naman pala siya? Hindi po pwedeng mag-isa lang si Jesus na nakaupo kung meron po siyang katabi. Ang totoo, sinabi ni Jesus na nasa tabi siya ng kanyang ama dahil dalawang magkaibang persona po sila ng kanyang ama na si Jehovah, subalit nakaupong magkatabi. Pansinin na sinabi din ni Jesus, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin kahit minsan, kahit isang beses, noon pa man, at magpakailanman ay hindi po nakita ng tao si Jehovah. Pero paano daw po natin naunawaan na si Jehovah nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? At siya ang nag-iisang karapat-dapat sambahin? Dahil sinabi din ni Jesus na siya ang kaisa-isang anak na tulad Diyos na nasa tabi ng Ama, ang siyang nakapagpapaliwanag kung sino talaga ang Ama. Totoo naman, kung babasahin natin ang sinabi mismo ni Jesus sa Mateo 4:10, sinabi niyang si Jehovah na yung Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Kaya malinaw po, si Jesus na mismo ang nagsabi, si Jehovah lang daw ang dapat sambahin at siya lang daw ang dapat paglingkuran. Pero sinabi ni Jesus, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang tanong, kung hindi nakita ni minsan ang Diyos, kumusta si Jesus? Nakita ba ng mga tao si Jesus? Ito po ang mababasa natin sa 1 Korinto 15:6 tungkol kay Jesus. Ang sabi, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit 500 kapatid sa isang pagkakataon. Maliwanag po ayon sa teksto na ito,
Sa isa lang sa maraming pagkakataon, nakita o nagpakita si Jesus sa mahigit na 500 katao. Kaya ang tanong po, kung sinabi ni Jesus na walang nakakita sa Diyos kailanman, at sa kabilang banda si Jesus naman ay nakita ng daan-daang mga lingkod niya, makatuwiran bang isipin na si Jesus nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na hindi kailanman nakita? Kung sasabihin mo pa rin na si Jesus nga ang Diyos na hindi nakita, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, magiging kasinungalingan naman ang sinabi niyang walang taong nakakita sa Diyos. Pero siguradong hindi po nagsisinungaling si Jesus. Si Jehovah nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang isa na dapat sambahin, ang isa na hindi kailanman nakita ng tao ayon kay Jesus. Si Jehovah ay omnipotent at omniscient, na ang ibig sabihin wala pong hanggan ang kanyang kapangyarihan at wala ring hanggan ang kanyang karunungan. Unlimited po ang kanyang power, wisdom at wala pong pinanggalingan ang kanyang kapangyarihan at karunungan kundi sa sarili niya lamang. Kaya hindi po kapit sa kanya ang sinasabi na nagkaroon ka lang ng kapangyarihan at karunungan dahil may nagbigay sa iyo. Mababasa sa Genesis 17:1 na sinabi mismo ni Jehovah kay Abraham, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat." Kaya ang lahat ng kapangyarihan sa buong universo ay nagmula po kay Jehovah mismo. Samantalang si Jesus, ang sabi niya sa Mateo 28:18 na ang kanyang otoridad ay ibinigay lang sa kanya ng kanyang ama. At ang kanyang ama ay mas dakila sa kanya ayon din kay Jesus mismo sa Juan 14:28. Kaya wala pong pasimula ang Diyos at yun po ang mababasa natin sa awit 90, mga talatang 1 at 2. Na ang Diyos na Jehovah ay mula sa panahong walang pasimula hanggang sa panahong walang wakas. Pero ang salita, si Jesucristo, ay may pasimula at siya ang pasimula ng paglalang ng Diyos ayon sa Apokalipsis 3:14 at siya din naman ay nilalang ng Diyos ayon sa Colosas 1:15. Kaya malinaw, si Jehovah ay walang pasimula, si Jesus ay may pasimula. Kaya nasabihin ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa, hindi po literal, kundi nangangahulugan lang, iisa ang layunin at kalooban ni Jesus at ng kanyang Ama si Jehovah.